Dismayado daw si Gian Mamuyak dahil binawasan ng Phoenix ang expected amount na matatanggap nito from 420,000 naging 350 na lang. Binalita kahapon ng Spain na ngayon pa pala nagkaroon ng contract signing si Gian sa Phoenix at dahil gusto nilang transparency sa sweldo ni Mamu, sinabi din niya to eventually para talaga malaman ng lahat kung magkano ang nilalaman ng kontrata ng former Ross player na to. Bago pa man ang lahat, nilinaw ng Phoenix na 350 lang daw ang offer nila kay Mamu. Pero bago lumipat si Mamu sa Phoenix, hindi naman niya alam na may mga adjustments pa pala na gagawin ng Phoenix sa kanya. Una, inobserbahan lang siya ni Charles Tew kung fit siya sa system. Sa loob ng 3 games, siya ay nagkaka-average so far ng 5 to 6 points per game. Si Mamu ay initiator, nakakapag-penetrate sa loob. Kapag nabigyan lang siya ng sapat na playing time, kaya din niyang magtimon for the whole time at gumawa ng sariling play. At mukha sa loob ng 3 games, kitang-kita naman na medyo hindi talaga ito ang eksaktong nangyari sa kanya. Hindi din niya inaasahan na maikling playing time lang muna ibibigay sa kanya, which is para sa akin, tama lang din ang ginawa ni Charles Tew. Kung isipin mo mabuti, alangan naman siya agad ang priority ng Phoenix ang daming guards dyan ang established na at mas fit pa kaysa kanya. Of course, with Richie Rivero on board na mas tumataas ang kumpiyansa ngayon plus Tyler Tio, bakit pa sa kanya ibibigay? Hindi naman sa mahina siyang pumake up ng plays pero may chemistry na kasi sila even before na lumipat siya dito. At ang chemistry pa na yon ay effective kahit wala siya. After ng observations ng management, binigay sa kanya ang 350,000 kada buwan at para sa akin okay na yan. Minsan may kita mo sa mukha ni Mamu na may konting bahid ng pagsisisi na hindi siya pumayag sa increase ng Ross na 330 ang buwan kahit mas mababa kumpara sa Phoenix. Pero career-wise, sa opinion ko lang, mas fit talaga siya sa rain or shine. Siya pa yung team captain doon at komportable siyang gumalaw at tumira kasi dyan siya bagay. Dyan siya dinisenyo kumbaga. Kung wala siyang nabibuild na chemistry sa Phoenix pero sa Ross, sobrang laking bagay niya. Hinggit sa lahat, ang haba pa ng playing time niya doon. Ang 330,000 kada buwan pero sapat naman ang playing time plus meron pa silang samahan doon, pinagpalit sa 350 na almost 10 minutes lang playing time plus di pa siya yung main guard. Kung sa bagay, bago pa lang naman sa Phoenix si Mamu, nag-a-adjust pa. Sa mga susunod na games, tingnan pa natin kung ano magiging kainat na niya sa kanyang nilipatang team kasi ang galing din naman ng Phoenix ngayon, solid sila at may direksyon. Anyway, sana makapag-adjust pa siya kung makakaabot sa long run. Heto, second update natin mas matindi. Strong group, athletics, hindi umano pinayagan ng PBA na makapasok upang magkaroon ng sariling franchise sa PBA. Pumutok ito matapos magpaulan na naman si Snowbado ng bombang balita. Sa totoo lang, plano na talagang pumasok na SGA sa PBA. Ang dami-dami nilang kapit at marami silang kilalang mga foreign coaches na bubuuin daw nilang isang team para magkaroon ng advanced plays. Kung sa mga players naman, kaya daw nilang magbayad ng mga formidable players in an instant dahil tinatawag nga nila itong godfather ng sports yung may-ari. Nung natunogan ng SGA na ayaw ng PBA, aba yung plano nila maging co-owner na lang ng Titan Ultra which is hindi rin matutuloy dahil may pumipigil daw sa bagay na to. Kung SGA may kapit, pero sad to say wala naman silang kapit sa loob. Yun ang problema. Ang huling chance na ng SGA maging isang guest team sa PBA every consecutive conferences pero wala pa raw sagot ang liga dito. Sa bagay niyan, ang dami nagkokomento na si Kwan daw kasi pero wala naman tayong sapat na ebidensya kung totoong siya ba talaga yung pumipigil. Pero siguro mga bagay din na may isip mo na baka nagkakaisa lang talaga ang officials dyan sa loob kasi nga bago nakapasok ang Converge, pahirapan din talaga. Sa isang banda kahit pumayag lang sana ng PBA na maging isang guest team ng SGA para mas maging exciting at para na rin sa viewership. Kung business ang hanap nila, ito na yung easiest way para lumobo ang bilang ng mga nanonood kasing SGA na ikipaglaro din ng pro-business. Naghahanap lang yan sila ng mga katapat. Ngayon na pinag-uusapan pa sa loob yung possibility na kanilang pag-guest team. Sa tingin nyo papayag kaya ang PBA? Or baka totoo kayang sinasabi na takot daw sila maungusan ng SGA?